Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:04 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH, Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Martes, March 24, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. Mega Big Time All Price Hike muling ipatutupad ngayong araw. Balitang Promdi. Halaga ng langis sa world market bumagsak matapos ipagpaliban ni US President Trump
ang pag-atake sa power plant ng Iran. Balitang Promdi. 2 araw na nationwide transport strike ikinasan ng grupo ng mga driver ng bus, jeep, TNVS, motorcycle taxis at delivery. Balitang Promdi. Panibagong record low sa halaga ng piso na itala, foreign exchange trading nagsara sa 60 pesos and 30 centavos sa bawat US dollar. Balitang Promdi. DepEd inutusan ng mga pampublikong paaralan na gawing simple ang graduation rights. Balitang Promdi. Panahon ng tag-init, opisyal nang idineklara ng pag-asa. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Nakasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inanunsyo ng Department of Energy ang panibagong pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo na ipatutupad simula ngayong araw ng Martes, March 24, 2026. Ayon sa DOE, ang increase sa halaga ng gasolina ay 6 pesos and 47 centavos bawat litro. 11 pesos and 88 centavos naman sa kada litro ng diesel at 13 pesos and 66 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, patuloy na umaapela ang ahensya sa mga oil company na panatilihin ang utay-utay o staggered na pagpapatupad ng price increase. Nauna nang nagbabala ang Department of Energy na posibleng pumalo hanggang sa 130 pesos ang kada litro ng halaga ng diesel ngayong linggo. Balitang Promdi. Samantala, bumaba po ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado matapos na ipahayag ni US President Donald Trump ang pagpapaliban ng Estados Unidos sa planong pag-atake sa energy infrastructure ng Iran. Bumagsak ng mahigit na 7% ang presyo ng West Texas Intermediate, habang sumigla naman ang stock market sa pagbubukas ng kalakalan. Umakyat ang Dow Jones Industrial Average ng mahigit 200 puntos, gayon din ang S&P 500 at Nasdaq Composite. Ayon kay Trump, nagkaroon ng maganda at produktibong pag-uusap ang Estados Unidos at Iran na naglalayong marisolba ang tensyon sa gitnang silangan. Matatanda ang tumaas ng halos 50% ang presyo ng langis ngayong buwan dahil sa patuloy na alitan sa rehiyon. Nauna nang nagbanta ang US na tatargetin ang mga energy facility ng Iran, habang sinabi naman ng Islamic Revolutionary Guard Corps na isasara nila ang Strait of Hormuz sakaling mangyari ito. Balitang Promdi. Marinawat magpatuloy ang magandang pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos sa Israel at Iran dito sa issue ng takeover sa mga power plant, nuclear power plant. Marinawat magkaayos na ngahot nang hindi na masundan pa ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Tayo ho ang nahihirapan eh. Hindi lang naman Estados Unidos, hindi lang Israel at Iran ang apektado, buong mundo ang apektado. Sa kaugnay pong balita, inanunsyo nga po ni US President Donald Trump ang pagpapaliban sa planong pag-atake sa energy infrastructure ng Iran. Yan ay kasunod niya ng maganda at produktibong usapan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang pahayag, sinabi po ni Trump na nagkaroon ng positibong pag-uusap ang Estados Unidos at Iran sa nakalipas na 2 araw na layong tuluyang marisolba ang tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito iniutos na rin po ng US President
sa Department of War ang pansamantalang pagpapahinto sa anumang military strikes laban sa mga power plant at energy facilities ng Iran sa loob ng 5 araw. Magpapatuloy naman ang negosasyon sa buong linggo habang nakatutok ang dalawang panig sa posibilidad ng mas malawak pang kasunduan. Balitang Bromby! Samantala, dumako muna tayo. Balita mula sa mga probinsya. Unahin natin ang Cordillera. Standby, Romy. Halos 250,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska sa 4 na drug personalities sa Baguio City. Ibalita mo yan, RH41, Romy Gonzalez. Abot sa 36.5 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 248,200 piso ang nasamsam sa tinitirhan ng 4 na street-level individual drug personalities sa Middle Rock Quarry, Baguio City kahapon. Sa bisa ng search warrant na ipinalabas ng hukuman, dinakip ng mga otoridad ang 31 anyos na babaeng market vendor, 35 anyos na lalaking hair stylist, 25 anyos na lalaking vendor at 35 anyos na lalaking construction worker na pawang residente sa Baguio City na kumpiska sa kanila ang 15 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na may lamang shabu na itinago sa mga gamit ng diapers at inilagay sa basurahan. Tumitimbang ito ng 14.6 na gramo at may standard drug price na 99,280 pesos. Samantala natuklasan din ang isang malaking piraso na nakapeketeng shabu na may timbang na 21.9 na gramo at may standard drug price na 148,920 pesos. At mga drug paraphernalia sa isang kwarto sa sampahan ng mga suspect ng kasong paglabag sa Section 11 at 12 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balitang Bromby! Alas 3:13 ng umaga. Nakatakda naman na magsagawa ng malawakang transport strike o tigil pasada sa Huwebes at Biyernes, March 26 at 27 ang iba't ibang grupo ng transportasyon, manggagawa at commuters bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Pisto National President Modi Floranda, lalahok na rin sa kanilang aktibidad pati na ang mga driver ng UV Express, bus, TNVS at motorcycle taxi. Kabilang sa mga grupong kasali sa kilos protesta ang No to All Price Hike Coalition. Kabilang sa kanilang panawagan ng pagtanggal ng fuel taxes, pagbabalik ng presyo ng langis sa 55 pesos kada litro, pagbasura sa oil deregulation law at sabayang taas pasahe at sahod. Samantala, magde-deploy ang Philippine National Police ng 50,000 pulis at magbibigay ng libreng sakay upang matulungan ang mga commuter. Ayon naman sa grupo, tinatayang aabot sa 500,000 public utility vehicle drivers ang inaasahang makikilahok sa malawakang tigil pasada. Balitang Bromby! Samantala, nananawagan naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang grupong Alliance of Concerned Transportation Organization o ACTO na agarang tugunan ang krisis sa sektor ng transportasyon dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan kay Libay De Luna, National President ng ACTO, sinabi nito na umaabot na sa mahigit 2,000 hanggang 2,500 piso ang arawang gasto sa krudo habang nasa 500 piso lamang ang naiuuwi ng mga chopper na pinaghahatian pa ng driver at konduktor. Kaugnay nito'y humihiling ang grupo ng agarang fuel subsidy o ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development at pagpapatupad ng service contracting program kung saan ay babayaran ng gobyerno
ang mga tsuper kapalit ng libreng sakay sa mga pasahero. Panawagan din ng grupo ang moratorium o pansamantalang suspensyon sa pagbabayad ng amortization sa mga modernong jeepney na umaabot sa 39,000 hanggang 50,000 pesos kada buwan. Bukod dito, hiniling din ng akto sa Pangulo na payagan na kahit na pisong taas pasahe upang makatulong sa kabuhayan ng mga tsuper. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo sa Pangasinan. Tulak ng shabu sa Pangasinan, arestado daw po sa buy-bust operation ng PNP. 102,000 pisong halaga po ng shabu ang nakumpiska. Ibalita mo yan, Freddy Fajardo, RH38. Nasa kustodiyang ng Balongaw Police Station ng isang 41 anyos na lalaki na residente ng Rosales, Pangasinan matapos itong maaresto sa ikinasang buy-bust operation ng Balongaw Police. Batay sa ulat ni Chief of Police Major Maria Teresa Miemba na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa Barangay Pugaro, Balongaw. Matapos makipag-ugnayan sa PDEA Region 1, isang nagkunyaring buyer gamit ang mark money at nakabili sa suspect ng 12 heat-seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hindi hinalang shabu na tumitimbang ng 15.23 grams na may street drug price na 102,000 pesos kapalit ng mark money at agad itong inaresto. Nakumpiska sa suspect ang mark money at ang kanyang cellphone at iba pang mga drug paraphernalia sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, nag-uulat para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balitang Prompty. Samantala, dumoble ang bilang ng mga gasolinahan na nagsara sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Randolph Tuanyo, umabot na sa 403 ang bilang po ng mga saradong gasolinahan mula sa 273 noong nakaraang Miyerkules. Iniimbestigahan na ang pagsasara po ng mga gasolinahan katuwang ang Department of Energy upang matukoy kung may kinalaman nito sa hoarding o illegal na pagtataas ng presyo. Balitang Prompty. Parating naman sa bansa ang nasa 500,000 bariles ng diesel upang mapalakas ang supply ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na krisis sa langis sa buong mundo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, plano ng pamahalaan na kumuha ng karagdagan pang 500,000 na bariles ngayong linggo, bagamat inaasahan na aabot pa ng 1 hanggang 2 linggo bago ito tuluyang dumating sa Pilipinas. Sabi ni Garin, ang naturang dagdag supply ay tatagal lamang ng tinatayang 5 araw. Paliwanag po ng kalihim, umaabot sa 200,000 bariles ng diesel ang arawang konsumo ng Pilipinas. Muli naman nanindigan ng ahensya, walang krisis sa langis at sapat ang kasalukuyang supply hanggang sa unang linggo ng Mayo. Balitang Prompty. Sa kaugnay na balita, nanindigan ng Department of Energy na walang oil crisis sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Giit po ni Energy Secretary Sharon Garin, hindi maituturing na may krisis sa langis dahil sapat pa naman ang supply nito hanggang sa Mayo. Sa kabila nito, inatasan pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamahalaan na bumuo ng Oil Crisis Committee para tugunan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa supply ng langis at sa pagkain sa ating bansa. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi minamaliit ng pamahalaan ang sitwasyon kaya layunin ng komite na matiyak na hindi magkakaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain at petrolyo. Samantala, sinabi ni Castro na kasalukuyan pang tinatapos ang executive order para sa naturang komite habang tumanggi muna ito na pangalanan kung sino ang mamumuno at kailan sisimulan ang kanilang trabaho. Balitang Prompty. Samantala, dako tayo, balita naman mula sa Central Luzon. Standby, Dani. Meron daw pong magnanakaw
na kilalang kilala sa kanilang probinsya, ayun, nahuli ulit sa buy-bust operation sa Limay, Bataan. Magnanakaw na. Dealer pa ba ito ng shabu, Dani? Balita mo nga yan, RH37, Dani Kumilang. Matagumpay na naaresto sa buy-bust operation ang isang kilalang magnanakaw sa Limay, Bataan. Sa ulat ni Police Major GB Albert Dicen, ang suspect ay nasa kote ng ikasaang operasyon ng buy-bust sa Barangay Townsite, Limay, Bataan alas 10:40 ng gabi. Nakumpiska sa suspect ang 0.9 gramo ng shabu at cellphone na gamit sa transaksyon sa droga. Ayon sa mga kagawad ng barangay sa lugar, ang suspect ay kilala umano sa kanilang lugar na magnanakaw. Ultimong takip na bakal ng kanal ay ninanakaw nito. Ilang beses na rin umano nila itong hinabol sa aktong pagdanakaw, subalit mabilis itong nakakatakbo. Nangako din umano ang suspect na magbabago na sa kanyang gawain, subalit pagbebenta naman umano ng illegal na droga ang ipinalit sa pagdanakaw. Ang suspect ay sumailalim na sa inquest proceeding sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Alas 3:22 na po ng umaga. Umaapila naman ang Makabayan Block sa 2 kapulungan ng Kongreso na magsagawa ng emergency session para maipasa ang mga panukalang batas na makatutulong para maibsan ang epekto ng krisis sa langis. Ayon kay Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, makatutulong ang pagbabalik sesyon kahit ilang araw bago ang Holy Week dahil maraming dapat na aksyonan na economic relief measures. Kabilang po dito ang isinusulong na hakbang at sinusuportahan ng Makabayan Block na pagbuwag sa excise tax at VAT sa langis. Napapanahon din niya ang pagpapatupad ng regulasyon at transparency para pigilan ang overpricing, repeal sa oil deregulation law at buwisan ng oil profits para mapondohan ang mga subsidy. Balitang Bromby! Kay Senate President Vicente Soto III at saka kay House Speaker Faustino D. Ano ang plano dito sa apila ng Makabayan Block? May punto rin naman ho si Congressman Antonio Tino. Kailan kung naka-session break na, kailan nyo pa aaksyonan yung mga panukala na inihain para maging economic relief measures? Kagaya na lamang ho ng mga panukalang buwagin ang oil deregulation law. Yan ho ba ay inihain lang para may masabing may aksyon na ginagawa ang 2 kapulungan? O yan ay talagang aaksyonan at pag-uusapan? Hindi naman natin maitatanggi, marami sa mga mambabatas ay negosyante rin ho ng langis. Kaya yata hindi ma-aprobahan itong oil deregulation law. Kaya yata hindi ma-repeal. O bukod po dyan, yung inihain po na panukala. Isa sa mga naghain ay si Senador Tulfo, kung saan ay nais niya na magkaroon ng transparency sa pagtataas ng presyo ng langis ng mga oil company. Kung saan kapag nagtaas ng presyo, kailangan may paliwanag. Bakit? Malawakang komputasyon yan. Pero yung panukala na yan, parang wala ho pinagkaiba doon sa pag-repeal sa oil deregulation law. Ayaw din niya ng mga negosyante ng langis. Ay nako. Marami pa hong panukala na dapat ay maaksyonan, kaya lang baka mamaya kung kailan ho maaprobahan ito, tapos na. O kaya naman wala na talaga. Walang-wala na ang marami at lugmok na, bagsak na ang ekonomiya. Kasabihan nga ho tayo, aanhin ang damo kung patay na ang kabayo. Balitang Bromby! Alas 3:26 na po ng umaga.
Samantala, hindi pa natatanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kopya ng inaprobahang panukalang batas ng Kongreso na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin ang excise tax sa langis. Tiniyak naman ng Malacanang na agad itong pipirmahan sa sandaling mapasa kamay ito ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang dahilan para hindi agad pirmahan ang panukalang batas na sinertipikahan bilang urgent. Ito'y tugon ng palasyo sa tanong kung bakit hindi pa napipirmahan at agad na ipatupad ng Pangulo ang tapya sa suspensyon ng fuel excise tax, gayong mabilis naman itong inaksyonan ng Kongreso. So nasaan ho yung papel ngayon? Ngayon ho ay araw na ng Martes, dapat kahapon naisumiti na ho yan sa Office of the President. Balitang Prompty. Puntahan muna natin, balita naman mula sa Western Visayas. Standby, Jocelyn Make, 4 patay sa pananaksak sa bayan ng La Paz sa Iloilo. Hindi na deliver na illegal na drugs, tinuturo daw pong motibo sa naturang krimen. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Patay ang mag-amang Provido at isa naman ang patay sa pamilya Muya nang ma-involve sa pananaksak sa barangay San Isidro, La Paz. Sa investigasyon ng pulisya, kasama sa mga namatay si Johnny Provido at kanyang anak na sina Johnny Jr. at Joven. Samantalang namatay rin si Tyrone Muya. Nasugatan naman ang 2 kapatid na lalaki ni Tyrone. Ayon sa mga nakakita, pumunta sa bahay ng pamilya Muya ang isa sa mga biktima na si Johnny Jr. dahil hindi pa di umano na ibigay sa kanya ni Tami Muya na kapatid ni Tyrone ang illegal drugs na nabayaran na niya ng 1,500 pesos. 3 beses na pabalik-balik si Johnny Jr. sa bahay ng mga Muya upang hanapin si Tami at live-in partner nito. Sinabi naman ng mga residente na may nangyaring komosyon sa harap ng bahay ng mga Muya hanggang sa nangyari ang pananaksak. Hindi naman malaman ng mga testigo kung sino ang unang nanaksak dahil sa bilis ng mga pangyayari. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jocelyn Make. Alas 3:28 na po ng umaga. Muli ngayon ay March 24, 2026, araw po ng Martes. Ayun ho yung inaasahang taas presyo. Simula po ng utay-utay na naman o staggered na taas presyo sa mga produktong petrolyo ng mga oil company. Maliban sa Petrogas Ang Petrogas ho may 5 piso na rollback sa presyo ng kanilang diesel. 5 piso din po ang rollback sa presyo naman ng kanilang gasolina. Yan po isimula naman po ngayong araw na ito, kabaligtaran. Sabi nga ho natin, bakit magagawa ng small player ang pagtatapyas ng presyo ng produktong petrolyo kung yan ho'y nagawa nila? Bakit hindi magawa-gawa ng iba pang mga oil company sa ating bansa? Gaano ho ba ang ikakalugi ninyo? Sakali ho na matapyasan ho ng kahit 5 piso kada litro ang inyong mga produkto. Yan ho ba ikalulugi nyo? O ikadedehado lang ng inyong greed? Balitang Prompty. Alas 3:29 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, aprobado na po ng Department of Finance batay sa rekomendasyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagpapatupad ng VAT exemption sa indigenous natural gas at kuryenteng nagmumula rito. Sa ilalim ng bagong revenue regulation na nagpapatupad sa Philippine Natural Gas Industry Development Act, hindi napapatawan ng VAT ang bentahan sa pagbili ng lokal na gas pati na ang serbisyong konektado sa paglikha ng kuryente mula rito. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, ang hakbang na ito ay bahagi po ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos upang palakasin ang energy security at direktang mapagaan ang pasani ng mga consumer sa kanilang electric bills. Nilinaw naman ng kawanihan ng exemption para sa aggregated gas ay limitado lamang sa bahaging nagmula sa indigenous sources at kailangan ng sertifikasyon mula sa Department of Energy upang matiyak na tanging mga kwalipikadong kumpanya lamang ang makikinabang sa naturang insentibo. Balitang Prompty.
Nako, eto pa. Bumulusok sa panibagong all-time record low ang ating piso kontra dolyar. Ito'y makatapos na magsara po ang forex trading sa palitan na 60 pesos and 3 centavos sa bawat US dollar. Natapyas ang panibagong 20 centavos ang halaga ng ating piso matapos na maitala nitong araw po ng Huwebes o kahapon ang palitan sa 60 pesos o nung nakalipas na linggo ang palitan po sa 60 pesos and 10 centavos sa bawat dolyar. Habang kahapon nga ho ay umabot naman ito sa 60 pesos and 30 centavos. Ang patuloy po na paghina ng ating piso kontra dolyar ay bunsod po ng matinding epekto ng nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan sa digmaan ng Israel, ng US-Israel kontra Iran. Una nang sinabi ng Malacanang na nais po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat pumalo sa 60 pesos ang bawat dolyar dahil sa tataas lamang ang halaga ng utang ng Pilipinas. Pero antabayanan pa rin ho natin ang pagsasara ng palitan ngayong araw na ito. Kasi simula ho dun sa anunsyo ni US President Donald Trump, kagaya ho ng binalita natin kanina, bahagyang lumakas ho. Bahagya pong lumakas ang foreign exchange trading habang ang halaga naman ng presyo po ang halaga o presyo po ng langis sa pandaigdigang merkado ay bumaba dahil po sa pansamantalang pagkakaayos o pansamantalang magandang usapan sa pagitan ng US at Iran na naging dahilan naman para suspindihin o ipagpaliban po ng Estados Unidos ang kanilang pag-atake sa mga power plant o energy infrastructure ng Iran. Balitang Promdi. Alas 3:33 ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita. Standby lang, Jimmy Angay-Angay. Nagpatupad na ng 4 na araw na work week ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO bilang bahagi po ng pagtitipid sa enerhiya. Ayon sa ahensya, bukas ang kanilang mga tanggapan mula Lunes hanggang Huwebes habang ipatutupad naman ang work from home setup tuwing araw ng Biyernes. Magkakaroon pa rin ng skeletal workforce sa opisina ni PCSO General Manager Mel Robles upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon sa mahahalagang serbisyo. Tiniyak naman ng PCSO na hindi maapektuhan ang kanilang mga pangunahing serbisyo sa kabila ng panibagong schedule ng trabaho. Bahagi po ng hakbang para sa mas malawak na panawagan ng pamahalaan na magtipid po sa enerhiya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Balitang Promdi. Alas 3:34, magbibigay ho o nakapagbigay na ho ng toll discount ang ilang operator sa tollway para po sa mga PUV. Yan po'y nagsimula nga po kahapon, March 23. Kasunod po yan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot po ng krisis sa Middle East. Muli po sa ating mga kababayan na bumabiyahe, lalo na yun nasa public transport sector. Ang diskwento po ay ipatutupad dyan sa Manila-Cavite Toll Expressway, R1 Expressway Extension, Muntinlupa-Cavite Expressway at Subic-Clark o SCTEX, Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ang mahalaga po ng matitipid, 66 pesos para sa Class 1, 131 pesos para sa Class 2 at 197 pesos para sa Class 3. Balitang Promdi. Puntahan muna natin ang Eastern Visayas. O ito good news. Yun daw pong cash gift ng mga senior citizens sa Tacloban. Ayan na, simula po ngayong araw na ito'y ibibigay, ipamumudmud na. Balita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay.
Cash gift matatanggap ng 288 na mga senior citizens sa siyudad ng Tacloban ngayong araw. Ito ang sinabi ni Tacloban City Office of Senior Citizens Affairs Head Flor Delis Minson sa isang panayam. Isasagawa ito ngayong araw sa OSCA Office Pagsaysay Boulevard sa naturang siyudad. Tig 10,000 piso matatanggap ng mga senior citizen na nakaabot na sa milestone na edad na 80 anyos, 85, 90 at 25 anyos. Wala naman ngayong senior citizen sa Tacloban na umabot sa 100 years old na makatanggap ng cash gift. Itong unang pagkakataon ngayong taon ay sasagawa ang cash gift. Ang pagbibigay ng ayuda ay kaugnay sa octogenarian na batas na makatanggap ang senior citizen na nakaabot na sa milestone na edad na 10,000 piso at kung 100 naman ang edad ay 100,000 piso naman ang matatanggap. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Oo nga pala, no? Meron nga palang cash gift para sa mga senior citizen. Nagtaka ko kanina, ang dami namang makakatanggap. Hindi nga lang pala mga centenarian ang meron. Yung mga nasa age 85, 90, 95, meron hong cash gift. Kapag po umabot sa age na yan, basta't makipag-ugnayan lamang ho kayo sa Senior Citizens Office sa inyong mga munisipalidad. Balitang Bromby! Alas 3:37. Inatasan naman ng Department of Education ang lahat ng pampublikong paaralan sa bansa na magsagawa ng simple at murang graduation at moving up ceremonies para sa school year 2025-2026. Yan ay bilang tugon sa tumataas na gastusin sa transportasyon at presyo ng bilihin sa gitna ng krisis sa petrolyo, bunsod ng sigalot sa Middle East. Sa ilalim ng DepEd Memorandum Number 15, Series of 2026, ipinagbabawal po ang anumang koleksyon ng anumang fees, kontribusyon mula po sa mga estudyante para sa end of school year rights. Ayon po kay Education Secretary Sani Angara, layunin nito na mapagaan ang pasanin ng mga pamilya. Ipinagutos din ng kalihim na iwasan ang magastos na venue at gawing inklusibo ang mga seremonya. Pwede naman hong sa mga gymnasium ng paaralan. Habang maaaring gamitin din po ang school MOOE Operating Fund para po sa gastos. Tinatayang 1.7 milyong grade 6 at 1.8 milyong grade 12 learners ang magtatapos ngayong taon at nakatakda ang mga seremonya ngayong March 30 hanggang 31, 2026. Balitang Bromby! Alas 3:39. Samantala, asahan pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa sa kabila ng patuloy na mega oil price hikes. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng umabot po sa 20% ang bilang ng mga pasahero, hindi lang sa mga pantalan kundi maging sa iba pang mode of transportation. Matagal na anya ang plano ng maraming mga biyahero sa Holy Week. Habang ang iba ay nakabili na rin ng tiket bago pa man magkaroon ng global oil crisis. Tiniyak naman ni Tanseco na sapat ang biyahe, ang mga babiyahing POV o mga pampublikong sasakyan, mga bus, sa gitna po ng inaasahang exodus bukod po sa libreng sakay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Balitang Bromby! Higit 12,000 pulis ang ide-deploy sa Metro Manila para tiyakin ang seguridad sa Semana Santa. Ayon po kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., layunin po ng hakbang na matiyak ang ligtas at maayos na pagdaraos ng religious activities, pati na ang pagbiyahe ng publiko ngayong long break. Kabilang sa mga lugar na babantayan ay ang simbahan, transport hubs, pangunahing kalsada at iba pang matataong lugar sa Metro Manila. Sa kabuoang bilang, mahigit 9,000 pulis ang magmumula sa National Capital Region Police Office o NCRPO, habang ang iba naman ay mula sa iba't ibang unit ng pulisya. Magkakaroon din ng Police Assistance Desk sa mahigit 300 simbahan at higit 100 transport hub upang agad na matulungan ang mga biyahero.
Magsasagawa na rin ng inspeksyon sa mga sasakyan at random drug testing sa mga driver at konduktor sa mga terminal ng bus upang maiwasan ang aksidente. Tiniyak po ng Philippine National Police na nakahanda sila sa buong panahon ng bakasyon upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko sa kalsada. Balitang Promdi. Balita muna tayo sa Northern Samar. 25 sa mga dating NPA mula sa bayan ng Mapanas, Northern Samar nagtapos daw po ng animal production sa TESDA. Congratulations! Ibalita mo yan na Rich 34 Jane Galit Bantayan. 25 ng mga former rebels o mga tinatawag na ngayon na friends rescued sa bayan ng Mapanas, Northern Samar ang nagtapos sa kanilang test ng animal production poultry, chicken and C2. Ginanap ang isang culmination program doon sa nasabing bayan. Ayon sa 70th Infantry Battalion, bahagi ito ng reintegration at livelihood support initiatives ng pamahalaan para sa nasabing mga former rebels. Ang mga FR ay miyembro ng Silhagon Peace Builder Association mula sa Barangay Silhagon, Mapanas, Northern Samar. Layunin nito na bigyan ang mga benepisyaryo ng sapat na kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga ng manok upang magkaroon ng pangmatagalang kabuhayan at tuluyang makapagsimula ng bagong buhay. Sa isinagawang culmination program, tampok naman ang pagkilala sa mga nagatapos at pamamahagi ng mga certificates at pagbibigay inspirasyon mula sa iba't ibang naging bisita. Patuloy ang panawagan sa mga natitira pang miyembro ng armadong grupo sa lalawigan na magbalik loob at samantalahin ang mga programang inihandog ng pamahalaan para sa kanilang kinabukasan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, ipinagutos naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagsasagawa ng simulation na pagsasanay ng bawat police unit na maaaring epekto ng krisis o sa maaaring epekto ng krisis sa langis pagdating sa krimen. Sa panayam sa Campo Crame, sinabi po ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, pinaghahandaan ng hanay ang lahat ng maaaring senaryo kaugnay po ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kabilang dito ang kawalan ng trabaho. Halimbawa ay ang mga gasolinahang pansamantalang nagsara dahil sa salata sa supply. Sa datos po na hawak ng PNP, 430 gas stations ang naitalang sarado mula nang pumutok ang tensyon sa gitnang silangan. Paliwanag ni Tuanyo, kung maraming negosyo ang apektado, baka dumami rin ang krimen tulad ng robbery, theft at looting. Balitang Promdi. Ito ho yung susunod na senaryo na binabanggit ko nung nakalipas na linggo sa inyo. Yung pangamba ho sa taas ng bilihin, hindi ho dyan nagtatapos. Ang nakatatakot ho sa mga susunod pang linggo, buwan, kapag ho hindi na nakayanan ng marami sa mga kumpanya ang costing, lalo na ho at marami nga ho ang naapektuhan ng oil price increase. Baka ho ang susunod nito mass layoff sa maraming kumpanya dahil ho sa issue po ng krisis na patuloy pong itinatanggi ng pamahalaan na wala daw, pero bumuo po sila ng crisis committee. Balitang Promdi. Alas 3:44 na po ng umaga. Balitang Promdi. Sa iba pa nating mga balita, nako, handa na po ang inyong mga pang-swimming. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng dry season sa panahon po ngayon ng tag-init. Ayon sa Pag-asa, tapos na ang panahon ng amihan o northeast monsoon, kaya asahan na po ang may init na panahon sa mga susunod na araw. Gayunman, nilinaw po ng Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, may ilang bahagi po ng Northern Luzon ang maaari pa rin na makaranas ng paminsan-minsang pag-iral ng northeasterly winds. Dahil dito'y pinapayuhan po ang publiko mag-ingat laban sa heat-related illnesses na maaaring makuha dahil sa init ng panahon. Balitang Promdi. Humirit naman ng 500 milyong piso
si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro laban kay Batangas Congressman Leandro Leviste bilang bahagi ng kanyang counterclaim sa kasong libel. Ayon po kay Castro, ang naturang halaga ay kabayaran sa pinsalang idinulot sa kanyang reputasyon ng bilang opisyal po ng Malacanang ng maling paratang at impormasyon na inaakusa sa kanya ni Leviste. Giit nito na apektuhan ang kanyang integridad sa ginawang pagbaluktot ni Leviste sa katotohanan ng sampahan siya ng libel. Sa panig naman ni Leviste na ipinost sa social media na kasaad na tinanggihan niya ang hinihinging danyos at sinabi na wala siyang obligasyon upang bayaran si Castro. Sabi po ni Leviste, handa siyang sagutin ang gastusin sa pagpapagamot ni Castro kung totoong nagdulot siya ng anxiety at sleepless night dahil sa pagsasampa niya ng kaso laban sa opisyal ng Malacanang. Bilang reaksyon, sinabi naman ni Castro na ang pahayag ni Leviste ay maaaring maging bahagi po ng ebidensya sa kanyang kaso. Nagsimula ang alitan matapos na magsampa si Leviste ng kasong libel noong January 2026 kung saan ay inakusahan niya si Castro ng paninirang puri kaugnay po ng kanyang solar business. Sa kasulukuyan ay nagpapatuloy ang pagdinig sa kaso matapos na maglabas ng summon ang korte sa Balayan, Batangas. Balitang Prompty. Samantala, standby lang June. Kinasuhan ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng cyber libel sa Department of Justice ang 18 nagpakilalang dating Marines na bagmen umano ni Zaldico. Yan ay dahil sa seryosong paratang na tinulungan umano ni Trillanes ang 5 investigador ng International Criminal Court habang nasa Pilipinas. Ayon sa dating Marines, tumanggap ang dating senador ng $2 milyong mula kay Zaldico para sa ICC. Yan naman po itinanggi ni dating senador Antonio Trillanes at ibinunyag na ang akusasyon ay babawiin ng ilan sa mga dating sundalo. Kasama din sa inirereklamo ni Trillanes ang 4 na vloggers na kilalang taga-suporta ng pamilya Duterte. Balitang Prompty. Balita muna tayo sa Davao. Suspect arestado sa Mawab, Davao de Oro matapos ang implementasyon ng search warrant sa anti-illegal drug operation. Balita mo yan, Jun Soter ng Action Radio Davao. Arestado ang isang suspect matapos magsagawa ng search warrant operation ang Davao de Oro Police Provincial Office sa Barangay Poblasyon Mawab, Davao de Oro bilang bahagi ng pinagting na kampanya laban sa illegal na droga. Pinangunahan ang operasyon na matauhan ng Mawab Municipal Police Station, katuwang Davao de Oro Provincial Drug Enforcement Unit at Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 kung saan isinalbi ang search warrant alinsunod sa umiiral na batas. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska ng mga otoridad ang ilang pakete ng hinihinalang iligal na droga, drug paraphernalia at iba pang kaugnay na ebidensya. Sa kasulukuyan, nasa kustudiya ng Mawab Municipal Police Station ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa tamang disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Muna iginiit ng mga otoridad ang kanilang pangako na ipagpapatuloy ang mas pinaigting na operasyon laban sa iligal na droga kasabay ng panawagan sa publiko na manatiling mapagmatiyag at makiisa sa layuning makamit ang isang ligtas at drug-free na komunidad. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, patay na ng matagpuan sa Pasig City ang 15 anyos na dalagita na si Isabel Sofia Tablate na napaulat na nawawala noon pang March 18. Kinumpirma po ng Pasig PNP Chief Police Colonel Hendrix Mangaldana na positibo pong kinilala ng pamilya ang biktima matapos na matunton ang kanyang mga labi sa loob ng isang feeds factory sa Barangay Santolan, Pasig City pasado alas 2 ng hapon kahapon. Sa tulong po ng CCTV backtracking, natunto na ang kinaroroonan po ng dalagida ilang kilometro lamang ang layong mula sa kanilang tahanan. Na-recover din ng otoridad sa tabi ng bangkay ang isang nylon cord na hinihinalang ginamit sa insidente. Isinasa ilalim pa sa autopsiya ang labi ni Tablate para malaman kung may foul play sa malungkot na sinapit ng dalagita. Balitang Prompty.
Patuloy naman na hinahunting ng pulisya laban ang suspect sa pumatay sa isang radio announcer po sa Negros Occidental. Magugunitang binaril noong March 20 si Julito Diamante Calo, ang radio host ng 88.3 DNN News FM sa harap ng kanyang bahay sa sitio Lapak, Kawayan, Barangay Robles, La Castellana. Lula ng kulay puting SUV ang gunman na bigla ring tumakas pagkatapos ng nabarilin sa ulo si Calo na sanhi po ng bigla nitong kamatayan. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., agad nang ipinakalat ang tracker team para huntingin ang suspect at kung sino ang utak sa krimen. Kasabay nito ay mariing kinondena ng PNP ang ginawang pagpatay kay Calo at tiniyak na maihaharap sa hustisya ang sinumang sangkot sa karumal-dumal na krimen. Balitang Promdi. Oras natin 9 na minuto na lang po at mag-aalas 4 na. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Promdi. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Muli ito po ang Balitang Promdi, kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Kumusta na po kayong lahat? Kaya pa ba ang hirap na dinaranas natin? At pag-aalala sa mga susunod pang kabanata dito sa pagtaas ng presyo ng langis na magsisimula na naman na mangyari, ipatupad simula po ngayong araw. Buti pa ho ang Petrogas, may 5 pesos na kaltas o rollback sa presyo ho ng kanilang gasolina at diesel. Sana ho makonsensya naman yung iba, baka naman po pwedeng sila din kumbaga ano nga ang tawag doon bilang konsiderasyon at pakikisimpatya sa nararanasang hirap ng ating mga kababayan. Isang magandang umaga muna kay Miss Becky Villanueva Tezuka, ganon din kay Marima Chica, kay Nicanor Sudaria, at ganon din kay Danny Muyot, Mario Padil Saliadora, at sabi dito ni Eco Ferds Moises, kami po sa Purais, tama ba, Purais National School sa San Jose City, Nueva Ecija. Simple lamang po sa March 30 ang aming moving up ceremony ng junior high school at March 31 naman po sa graduation ng grade 12 students. Very good naman kung gano'n, ano? Gawin na lamang simple. Wala nang yung mga extra charge sa mga public school. Kasi ang hirap po talaga ng buhay ngayon. Kung tutuusin bilang reward sana sa mga magsisipag-graduate, yung mga magulang niyan. Bukod sa pinaghahandaan sana yung kanilang mga damit na susuotin, di ba? Ganoon bukod po dyan, syempre, nais nila na i-congratulate ang kanilang mga anak. Kahit papano, maghahanda ho yan sa kanilang mga bahay. Bilang selebrasyon, nakagraduate ang kanilang anak. Paano ho ngayon? Ang hirap po ng buhay, ang taas ng mga bilihin. Di bali ho kung ano bang nang handa sa mga bahay-bahay ho ng mga graduate. Yung simpleng salo-salo lang ng pamilya, okay na bilang celebration. At mga bata naman, kung may nakikinig ho sa mga oras na ito, wag ho kayong magtatampo. Intindihin nyo ho ang hirap ng buhay ngayon. Siguro naman ho, marami sa mga kabataan natin, mauunawaan na yan sa ngayon. Lalo na kung nakatutok sila sa social media. Kahit sa social media, alam na alam kung ano ang nangyayari sa buong mundo. Ted Nevilla, isang magandang umaga dyan sa Palawan. Ganon din kay Alan Francisco. Binabati rin ho natin Force Navarro Galindez.
Bakit ho may nagaganap na pang grad ball? O ganito yan, Course Navarro Galindez. Sa mga private school, baka ho yun ang sinasabi nyo. Sa mga ano ho kasi, sa mga public school, wala na ho kasing ganyan. Yan ay isa sa bahagi po ng ipinagbilin ho ng DepEd. Iwasan na yung mga grad ball at kung sakali na mag-initiate ang mga magulang o ang mga estudyante na gusto nila, ibigay natin ho yung hilig nila kung talagang gusto nila na maka-experience ng grad ball. Pero, sabi nga ho ng Department of Education, walang sapilitan at hindi yan required para makagraduate. Hayaan ho natin na kumbaga bilang bahagi po ng mga graduating students noon hanggang ngayon. Alam naman natin yan na bahagi po yan kung minsan ng kanilang paglaki, ng kanilang kumbaga magiging bahagi po yan ng kanilang memory Kaya yung iba gusto po ng grad ball. Yung iba naman nagkakaroon pa ng JS Prom nitong mga nakalipas na Pebrero, di ba? Pero dapat po yan hindi sapilitan. Kung walang pera, kung hindi kayang gastusan, huwag na. Okay lang po yan. Pero kung may mga magulang na kaya, sabihin nila na kaya at gusto nila talaga na maranasan ng kanilang anak kung ano yung naranasan nila noong unang panahon, ibigay ho sa kanila ang kanilang hilig. Yun naman ay para sa akin, yun ang aking magiging paliwanag sa iyo. Course Navarro Galindez, good morning sa iyo. Edgardo Santos, magandang umaga. Renato Abad, isang magandang umaga. Evan Lang, even here in our place, gasoline every week is increasing, even food, even the restaurant increasing, even the traffic here is terrible. Nowadays, salary is still the same. Hirap po ng buhay. Virgilio Sakdalan, yung may gusto payagan kung kaya. Kung hindi kaya, hayaan lang, wag sumama. O tama yan, Virgilio Sakdalan. Good morning sa'yo. Okay, sige, yun na nga po sinasabi natin, Course Navarro Galindez. Siyempre, hindi mo maiiwasan kahit sa public. Meron hong gustong magsagawa ng grad ball. Pero hindi naman ho siguro yan required ng teacher. Yung gusto lamang ho na sumama, na sumali, yung kaya. Huwag nating alisin yung karapatan din naman ng mga may gusto na sila po ay makaranas din ng ganoong memory pagdating ng kanilang high school. Yan ang kasabik-sabik sa high school life, di ba? Renato Abad, isang magandang umaga. Efren Lorenzo, isang good morning sa'yo. Barangay Tungkod, Santa Maria Laguna, ang mga residente po dyan. Good morning din po sa inyong lahat. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga. Happy listening, happy viewing. Si Papstan. Uy Papstan, kumusta ka na? Mula dyan sa Taiwan. Parang ngayon lang kita ulit nakita. Binabati rin po natin Edgardo Santos, Mario Reyes mula sa Batangas, Anilao, Batangas, Mabini, Batangas. Good morning po sa inyo. Sa Randy Martina, good morning, and kay Pacifico Morelos. Random lang ho itong yung aking message reading para po sa inyo. Yung mga nababasa, tinatamaan lang ho ng aking mata. Arinawa ngayon ho araw na ito, ipagdasal ho natin, pinaka-importante sa lahat, pagdasal ho natin, bukod sa kalakasan, bukod sa ating magandang health, yung matapos na ho, yung sigalot dyan sa gitnang silangan, nang sa gayon ay magtuloy-tuloy ho. Ang maganda, ang positibo po na anunsyo ho kanina, na medyo bumaba na ang presyo ng produktong petrolyo simula po nung medyo humupa ng kaunti. Bahagya lamang sa loob ng 5 araw yung tensyon. Nawa po yan ay magtuloy-tuloy pa. Yan ang panalangin natin today at sa mga susunod na araw para naman po mag-improve din ang mga susunod pa nating araw. Oras po natin 1 minuto na lang at 4:00 na. Sorry po doon sa mga hindi ko ho nabasa Babawi na lang ho ako sa mga susunod na araw. At muli, maraming salamat sa inyong lahat. Huling shout out kay Filemon Mamuwad. Good morning po. Diyan na po nagtatapos ang ating Balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson.
At susunod naman si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Ang ating pong oras eksakto en punto 4:00. Good morning and happy Tuesday.